Ilang araw na lang Pasko at bagong taon na. Pero maging happy kaya ang ating New Year kung may nakaambang pagtataas ng pamasahe sa LRT at MRT? Kulang na kulang yung pamasahe na binabayad ng bawat pasahero natin. Ayon sa gobyerno, kailangan daw ng fare increase para mas gumanda ang serbisyo ng LRT at MRT. Pero ang dagdag pasahe ay hindi para sa serbisyo publiko kung hindi pambayad utang. Pag sinabi ng gobyerno na kulang ang pamasahe na ibinabayad ngayon, ang assumption doon, ganitong halaga ang kailangan para sa operation and maintenance. Sabi ng gobyerno, sa totoo lang, ang kailangan ng isang pasahero na bayaran para gamitin niya itong MRT, aabot hanggang 60 pesos. Nasa 9 pesos lang ang operation and maintenance. Nasa 51 pesos yung utang at yung guaranteed profits. Kaya gusto niyang magpatupad ng fare hike. Dahil nga po sa kawalan ng pondo, humiram ang gobyerno ng pera sa pribadong kumpanya para pondohan ang pagpapatayo ng MRT at LRT. Ang pribadong kumpanya naman ay humiram po ng pera sa mga foreign investors na pumayag naman magpahiram ng pera sa mga pribadong kumpanya dahil po sa sovereign guarantee na pinopondohan naman ng gobyerno. Parang nakakahelo at nakakalito, di po ba? Sovereign guarantee. Ito ang kasunduan ng gobyerno at ng pribadong kumpanya na gumagarantya na sakaling hindi makapagbayad ng utang ang pribadong kumpanya sa kanyang pinagkakautangan o kung tawagin ay creditors, ang pamahalaan ng Pilipinas ang siyang sasalo at magbabayad sa mga utang na ito. Ako bobo naman akong tao, hindi naman ako matalino. Pero naisip ko yung ganung bagay na hindi tama. Mas bubo pa bang gobyerno sa akin? Servisyo sa tao, wag gawing negosyo. Sa gitna ng umiinit na usapin tungkol sa fare increase sa LRT at MRT, may magandang proyekto naman daw ang pamahalaan tulad ng LRT1 South Extension Project. Tatakbo ang proyekto mula Baclaran hanggang sa Cavite, pero 2,000 mga bahay ang tatamaan. About a week ago, nagsampa kami ng kaso sa ombudsman dahil hinahanap namin yung pondong nakalaan sana para sa amin. Nagbigay pala ng 500 million pesos ang LRTA o Light Rail Transit Authority sa provincial government ng Cavite para sa relokasyon. Sa ilalim ni Governor Ayong Maliksi na ngayon ay congressman ng 3rd District ng Cavite. Ang pera ibinili ng lupa, dinevelop yung lupa na 20 hectares. Meron ng mahigit na 100 bahay na nakayari doon. Ang na-accomplish nila, instead of 2,100 houses, ang natapos nila ay 180 houses. Ito na ang pinakamahal na housing project sa buong Pilipinas. Umaabot siya ng 2.8 million kada bahay. At dahil ikaw na naman ang magbabayad ng utang ng may utang at pera ng bayan ang pinag-uusapan, may pakialam ka sa isyong ito. Panoorin ang buong